Mga senior, gawin mo ito araw-araw sa umaga para mabuhay na mahaba. Maraming nagtatanong, may sikreto ba talaga sa mahabang buhay? Bakit may ilang matatanda na kahit 90 o 100 taong gulang na ay malakas pa rin, nakakatayo mag-isa, malinaw pa rin ang isip at may gana pa rin sa buhay? Habang ang iba, pagdating pa lang ng 60 o 70 ay inuubo na, namamanhid ang katawan, malilimutin o palaging may iniindang sakit. Totoo, may kinalaman dito ang genetics. Pero ayon sa mga doktor at eksperto sa longevity, ang daily habits, lalo na yung ginagawa mo araw-araw sa umaga, ay may napakalaking epekto sa kung gaano kahaba at kasaya ang buhay mo. Hindi mo kailangan maging mayaman o may access sa mamahaling vitamins para mabuhay ng mahaba. Minsan, ang sikreto ay nasa mga simpleng bagay na paulit-ulit mong ginagawa o hindi ginagawa tuwing umaga. At kung senior ka na, hindi pa huli ang lahat para simulan ito. Kahit pa may edad ka na, may kakayahan ka pa rin baguhin ang direksyon ng kalusugan mo. Karamihan sa mga senior na mahaba ang buhay ay hindi lang basta umabot sa 90 o 100. Umabot sila doon ng malakas ang katawan, malinaw ang isip, at masaya ang puso. Ang tanong, anong ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan? Bakit parang hindi sila hinabol ng sakit kahit matanda na sila? Ang sagot ay hindi komplikado, pero kailangan ng consistency, kailangan ng disiplina, at higit sa lahat, kailangan ng tamang simula, araw-araw sa umaga. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming matatanda ay ang pagsisimula ng araw na walang direksyon. Pumangon, uupo sa kama, magrereklamo sa pananakit, at manonood ng TV buong maghapon. Walang stretching, walang exposure sa araw, walang mainit na inumin, walang movement ng katawan, walang contact sa kalikasan. At kapag araw-araw mong ginagawa ito, ang katawan mo ay unti-unting humihina. Ang dugo mo bumabagal ang pagdaloy. Ang bituka mo tatamarin sa paggalaw. Ang hormones mo babagsak. At ang isip mo magsisimulang mawala sa focus. Pero kabaligtaran nito, ang mga seniors na mahaba ang buhay ay may natural na rhythm sa umaga. Kapag nagising sila, hindi sila agad nakatambay lang. Kumagalaw sila. Humihinga ng malalim, humaharap sa araw. May kaunting paglalakad o simpleng stretching. May routine sila ng mainit na inumin, kadalasan herbal o simpleng tsa. Hindi man sila aktibong nag-eehersisyo tulad ng kabataan, pero may galaw at may intensyon sa bawat simula ng araw. Mahalagang maunawaan na ang unang 1 hanggang 2 oras sa paggising mo ay tinatawag na golden hours ng katawan. Sa panahong ito, ang utak mo ay pinaka-receptive. Ang metabolism mo ay nagsisimula, ang immune system mo ay naghahanda. At kung anong ilalagay mo sa katawan mo sa panahong ito, pagkain man, inumin, emosyon o kaisipan ay may malakas na epekto sa buong araw mo. Kaya kung sisimulan mo ang araw mo sa stress, processed food o kawalan ng galaw, agad kang tatamarin at bababa ang energy mo. Ayon sa mga eksperto, ang simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig pagkagising ay nakakatulong na agad sa digestion, hydration at pag-flush ng toxins sa katawan. Ganoon kasimple, pero madalas nakakalimutan ng maraming seniors. Lalo na kung ang una mong ginagawa ay magkape agad, na kadalasan ay acidic, lalo na kung walang laman ang tiyan. Kaya maraming senior ang nakakaranas ng acid reflux, hyperacidity at pananakit ng sikmura sa umaga. Bukod sa tubig, isang powerful habit na ginagawa ng maraming centenarians ay ang pagharap sa araw. Kahit 10-15 minuto lang na exposure sa morning sunlight ay nakakatulong sa vitamin D production, bone strength, immune system at mood regulation. Hindi ito kalokohan. Ito ay science. Vitamin D ay natural antidepressant, anti-inflammatory at energy booster. Pero sa mga modernong lifestyle, madalas ay hindi na lumalabas ng bahay ang matatanda. Palaging nasa loob. Nakakulob. Walang araw, walang hangin, walang movement. Kaya bumabagsak ang resistensya, lumalambot ang buto at humihina ang muscle memory. Ang simpleng pag-stretch habang nakaharap sa araw ay nakakatulong sa circulation ng dugo. Hindi mo kailangang mag-zumba. Kahit mild stretching lang, pag-inat ng braso, paggalaw ng leg, pag-ikot ng balakang, ay sapat para gisingin ang katawan mo. Kapag gumalaw ang dugo mo, na-activate ang utak, ang puso at ang lymphatic system mo. At kapag gumising ang mga ito, mas bumibilis ang recovery ng mga internal organs mo. May isang pattern na paulit-ulit na nakikita sa mga matatanda sa blue zones. Mga lugar kung saan maraming tao ang umaabot ng 90 to 100 years old. Hindi sila super healthy sa simula, pero consistent sila. Gumigising sila na maaga, humaharap sa araw, kumakain ng simpleng pagkain, kumagalaw araw-araw, at higit sa lahat may layunin sila. Hindi lang basta nagiging abala, may dahilan sa bawat galaw.
At kadalasan nagsisimula ito sa umaga. May malaking epekto rin ang paghinga sa umaga. Kapag nagising ka, subukang huminga ng malalim. Dahan-dahan sa ilong, papasok sa tiyan at palabas sa bibig. Ang ganitong uri ng paghinga ay tinatawag na diaphragmatic breathing. Nakakababa ito ng blood pressure, nakakabawas ng stress hormones, at nakakatulong sa kalmadong simula ng araw. Hindi ito mahirap gawin. 5 malalim na paghinga lang sa umaga ay sapat para iset ang katawan at isip mo sa mas positibong direksyon. Pero isa sa pinakamakapangyarihang bagay na ginagawa ng mga seniors na mahaba ang buhay ay ang intentional gratitude. Bago sila bumangon, nagsasabi muna sila ng pasasalamat sa panibagong araw sa simpleng bagay sa buhay mismo. Sa mata ng siyensya, ang ganitong mindset ay may epekto sa hormones mo. Tumataas ang serotonin, bumababa ang cortisol, kaya mas magaan ang loob, mas positibo ang pananaw, at mas mababa ang risk ng depression. Hindi kailangan maging relihiyoso para dito. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa relihiyon, kundi sa pagpapakumbaba at pag-appreciate ng kung anong meron ka. At ang katawan ay tumutugon dito. Ang utak mo ay naglalabas ng feel-good chemicals. At ang buong katawan mo ay mas handa sa kahit anong hamon ng araw. Kapag sinimulan mo ang umaga mo sa tamang paraan, parang domino effect ito sa buong katawan. Ang positive actions mo sa unang oras ng araw ay may ripple effect hanggang gabi. Kaya nga, sa maraming pag-aaral sa mga long-living seniors, napansin nilang halos lahat ay may consistent morning habits. Hindi laging perfect, pero laging paulit-ulit, simply, natural at may say-say. Isang underrated habit na makikita rin sa mga matatanda sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ang pagkakaroon ng light, healthy breakfast. Hindi nila sinasagad ang tiyan nila agad sa umaga. Marami sa kanila ay kumakain lang ng konti. Saging, oatmeal, tsa, tinapay na may olive oil, o minsan ay prutas lang. Bakit? Dahil alam nilang ang katawan sa umaga ay nagsisimula palang gumana. Hindi ito handa sa biglaang matatabang pagkain o sobrang alat na almusal. Kapag punong-puno ng processed food, delata o mamantikang ulam ang tiyan mo sa unang oras ng araw, ang atay mo, ang pancreas at ang bituka mo ay nahihirapan agad. Magsisimula ang bloating, ang acid reflux at ang sluggish digestion. Kaya kahit kumain ka ng masustansya sa tanghali, bitin pa rin ang epekto dahil hindi maayos ang simula. Kung gusto mong mas kumanda ang digestion mo sa buong araw, subukan mong kumain ng high-fiber food sa umaga, tulad ng saging, papaya, oatmeal, o kahit simpleng nilagang kamote. May mga senior na kapag umaga ay isang saging at isang baso ng maligamgam na tubig lang ang almusal. Hindi sila agad-agad nagbe-breakfast ng malaki, pero alerto ang katawan nila. Mas regular ang pagdumi nila, mas magaan ang tiyan, at mas tuloy-tuloy ang daloy ng enerhiya. Kapansin-pansinin sa mga seniors na mahaba ang buhay ang pagkakaroon ng meaningful routine sa umaga. Hindi ito laging structured na parang sundalo. Minsan, simple lang. Gigising ng alas 6, lilinisin ang halaman, magtitimpla ng tsaa, magdadasal o magmi-meditate ng kaunti at magbabasa o manonood ng balita. Pero laging may galaw, laging may laman ng oras at hindi nakababad lang sa kama. Kumpara sa mga seniors na paggising ay walang ginagawa, kundi manood ng TV buong araw, mas malinaw ang isipan ng mga may routine. Mas konti ang reklamo sa katawan, mas alerto, mas masaya ang mood. Dahil hindi lang katawan ang may rhythm, pati utak. At kapag may rhythm ang utak mo sa araw-araw, mas maganda ang memorya, mas mabilis ka makapagdesisyon, at mas malayo ka sa cognitive decline. Mahalaga ring pag-usapan ang fluid intake. Marami sa mga matatanda ang hindi sanay uminom ng sapat na tubig. Minsan, isang baso lang buong araw. Pero ang mga seniors na malakas sa edad 80, 90 at higit pa, kadalasan may morning hydration routine. Bago sila kumain, umiinom muna ng 1 to 2 baso ng tubig. Minsan may kalamansi o may luya o simpleng mainit na tubig lang. Hindi lang ito pang pagising ng tiyan. Ito rin ay para gisingin ang kidneys, tulungan ang atay sa detox at pasiglahin ang blood circulation. Kahit ang banayad na paglalakad sa umaga ay may malakas na epekto. May mga seniors na bago mag-almusal, lumalabas muna sa bakuran o kalsada kahit 5 minuto lang. Ang ganitong habit ay nagbibigay ng mas maraming oxygen sa utak, nagpapabilis ng metabolism, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi lang basta nabubuhay, kundi may purpose. Kahit simpleng pag-ikot lang sa loob ng bahay habang naglilinis, nag-aayos, o naglalakad habang nagdadasal, lahat yan ay gumagalaw ang katawan, umaandar ang dugo, at ginigising ang isip. Hindi rin nawawala sa daily morning habits ng mga matatandang mahaba ang buhay ang pakipag-ugnayan.
Maaga pa lang, nag-aabot ng good morning sa mga kapitbahay, kaanak o kasama sa bahay. Tumatawag sa anak, nagme-message sa apo o kahit simpleng pakikipagkwentuhan habang nagkakape. Ang simpleng social connection tuwing umaga ay may direct effect sa kalusugan. Bumubuti ang mood, nababawasan ang pakiramdam ng kalungkutan at tumataas ang immune defense laban sa sakit. Ayon sa mga eksperto, ang tao ay social being. At habang tumatanda, mas lalong kailangan ng connection. Hindi mo kailangan maraming kaibigan. Kahit isang tao lang na makausap mo tuwing umaga, malaking bagay na para mapanatiling aktibo ang puso't isipan mo. Kaya ang mga senior na laging nagkukulong mag-isa ay mas mabilis tapuan ng depresyon, dementia at physical decline. Pansinin mo rin, karamihan sa mga matatandang malakas ay hindi nagmamadali sa umaga. Hindi sila laging minamadali ang katawan. Hindi nila sinasabay ang pagkain sa stress. Hindi nila sinasapawan ang katahimikan. Dahil alam nila na ang umaga ay hindi dapat laging puno ng ingay at pagmamadali. Ang umaga ay dapat mas tahimik, mas banayad at mas makabuluhan. Sa mga seniors na ganito ang takbo ng umaga, mas dahan-dahan ang pagtanda, mas mababa ang blood pressure, mas maganda ang tulog sa gabi, mas malinis ang pag-iisip, at mas mataas ang overall energy sa buong araw. Habang tumatanda, mas nagiging mahalaga ang simpleng disiplina tuwing umaga. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang produktibo o paggawa ng maraming bagay, kundi sa pagbibigay ng tamang panimula sa katawan mo. Kapag ang katawan ay ginising ng may respeto, hindi biglaan, hindi bara-bara, mas kumaganda ang takbo ng buong sistema. Isa sa mga sobrang underrated pero makapangyarihang habit sa umaga ay ang pag-aalaga ng halaman o pakikisalamuha sa kalikasan. Maraming seniors ang nagkakaroon ng bagong sigla sa tuwing inaalagaan nila ang mga halaman nila sa umaga, dinidiligan, kinakausap, pinupunasan. Hindi lang ito therapeutic, kundi may tunay na epekto sa kalusugan. Ang pagkaka-expose sa natural na berdeng paligid ay nagpapababa ng stress hormones, nagpapababa ng heart rate, at nagpapataas ng pakiramdam ng kagalakan. Kapag nakatingin ka sa mga dahon, nakikinig sa huni ng ibon o naamoy ang sariwang lupa sa umaga, ang utak mo ay naglalabas ng natural calming neurotransmitters. Hindi ito kalokohan, hindi ito pamahiin. Ito ay kinumpirma ng neuroscience. Kaya ang mga seniors na may simpleng garden o kahit paso ng halaman lang sa bintana ay mas relaxed, mas may purpose at mas may gana sa buhay. Sa kabilang banda, maraming matatanda ang gumigising at ang una nilang hawak ay remote ng TV o cellphone. Walang stretching, walang tubig, walang interaction. Diretso sa screen, absorb agad ng news, social media at minsan ay mga negatibong balita. Walang masama sa pagiging updated. Pero kung ito ang unang laman ng utak mo sa araw, paano makakakilos ng maayos ang katawan mo? Kaya ang mga long-living seniors ay kadalasang may boundaries sa ganitong habits. May oras lang sila para sa TV o gadgets at hindi ito unang-una sa araw. Nauna muna ang katawan, ang paghina, ang nature, ang simpleng gawain at ang spiritual routine. Saka pa lang sila upo para makibalita. Ayon sa mga pag-aaral, ang mental state mo sa unang 2 oras ng araw ang nagsiset ng tone sa buong maghapon. Kaya kung punong-puno agad ng ingay, stress, comparison o confusion ang utak mo pagkagising, malaki ang posibilidad na hilaw at pagod ang pakiramdam mo buong araw kahit wala ka pa talagang ginagawa. Isa pang mahalagang ugali ng mga seniors na mahaba ang buhay ay ang pagbibigay ng oras sa sarili. Hindi sila gumigising para lang abutan ng trabaho ng iba, kundi para alagaan ang sarili nila. Yung kahit 15 hanggang 30 minuto lang tuwing umaga, para sa sarili, para sa katahimikan, para sa kalusugan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng journaling, pagdarasal, pag-inat o simpleng pag-upo sa tahimik na lugar. Ang ganitong habit ay hindi para sa mayaman lang. Libre ito, pero napakalaki ng balik. Kapag ang isang senior ay may me time tuwing umaga, mas nakakapag-isip siya ng malinaw, mas nakakaramdam ng kapayapaan at mas may lakas para harapin ang mga gawain sa bahay, sa pamilya o sa sarili. Makikita rin sa mga matatandang malalakas na hindi sila nagdadamot sa emosyonal na pagpapalakas. Maaga pa lang, naghahanap na sila ng inspirasyon, maaring panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig sa masayang musika o kahit simpleng pagngiti sa sarili sa salamin. Hindi sila nagsisimula sa reklamo. Sinisimulan nila sa pasasalamat, sa panampalataya o sa pagtanggap ng bagong araw. Kaya kahit may sakit sila, kahit may iniinda silang nararamdaman, hindi ito ang bumabalot sa buong araw nila. Alam nilang may nararamdaman sila, pero hindi ito ang sentro ng umaga nila.
Dahil pinili nilang bigyan ng saysay ang araw, hindi pasanin. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga senior sa Japan na bahagi ng Ikigai lifestyle, isang prinsipyo ng pamumuhay na nangangahulugan reason for being. Kada umaga, gumigising sila hindi para lang mabuhay, kundi para gampanan ng isang layunin. Maaring maglinis sa labas, magtimpla ng tsaa, mag-alaga ng apo, o magbasa ng libro. Pero laging may dahilan, laging may halaga. Kaya mas mahaba ang buhay nila dahil araw-araw silang may dahilan para bumangon. At totoo rin ito sa mga Pilipinong matatanda na patuloy na gumagawa ng maliliit pero mahalagang bagay. Yung lola na araw-araw nagwawalis ng bakuran, yung lolo na nagtatanim ng gulay, yung senior na inaabangan ang pagdapo ng ibon sa bintana o nakikipag-usap sa aso o pusa sa umaga. Minsan maliit lang yan sa paningin ng iba, pero para sa katawan at isipan, malaki ang epekto. Nagkakaroon ka ng sense of presence, ng connection at ng ritual. At ang katawan ay umaayon sa disiplina na yon. Habang mas lumalalim ang pag-unawa natin sa kung paano ang simpleng morning habits ay nakaapekto sa kalusugan, mas lumilinaw din kung bakit maraming matatandang maang buhay. At hindi lang basta humahaba kundi mas maganda rin ang kalidad nito. At ang sikreto ay hindi nakatago sa mamahaling ospital, hindi rin sa imported na gamot, kundi sa pang-araw-araw na gawain, lalo na tuwing umaga. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Sa katunayan, mas maganda kung paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Ang katawan mo ay marunong makinig, marunong mag-adjust, at marunong magpasalamat. Kaya kung sisimulan mong igalan ito tuwing umaga sa pamamagitan ng tamang tubig, tamang pagkain, tamang paghina, at tamang mindset, mararamdaman mo unti-unting gumagaan ang katawan mo. Bumababa ang sakit, bumubuti ang tulog, at bumabalik ang lakas. Kung dati-rati ay pagod na pagod ka kahit bagong gising, baka dahil hindi mo nabibigyan ng tamang simula ang katawan mo. Baka kailangan mong i-pause ang laging pagmamadali. Baka kailangan mo munang hawakan ang sarili mong kamay, sabihing okay lang, at bigyan ang sarili mo ng 30 minutong tahimik, makabuluhang umaga. Kung dati ay iniisip mong hindi na importante ang simpleng galaw, simpleng sunlight, simpleng stretching, simpleng pagdilig ng halaman. Ngayon, alam mong hindi lang ito simpleng gawain. Ito ang mga sikreto ng mahabang buhay. Hindi sila headline sa dyaryo, hindi sila trending sa social media. Pero sila ang bumubuo sa lakas, katahimikan at kahulugan ng mga umaabot ng 90 o 100 taon. Ang umaga ay parang ugat ng puno. Kapag malusog ang ugat, malusog ang buong puno. Ganito rin ang katawan mo. Kapag maganda ang simula ng araw mo, may tibay kang madadala hanggang gabi. At kapag ginagawa mo ito araw-araw, kahit hindi mo agad nararamdaman ang epekto, ang katawan mo ay nag-iipon ng lakas, linaw at sigla. Ito ang tinatawag na quiet strength, yung hindi halata pero solid ang pundasyon. Para sa mga seniors na nakakaramdam ng panghihina, ng pagkalito o ng kawalan ng gana, hindi mo kailangang biglayin ang sarili mo. Simulan mo lang sa pag-inom ng tubig pagkagising. Buksan mo ang bintana, lumabas at harapin ang araw. Huminga ng malalim. Kumain ng mas magaang almusal. Kumilos kahit kaunti. Magpasalamat kahit simpleng bagay. Araw-araw mong gawin hanggang sa maging parte na ng pagkatao mo. Kung ikaw ay may pamilya, sabihin mo rin ito sa anak mo, sa apo mo. Ang simpleng pagbabahagi ng healthy morning habits ay pwedeng maging pamana. Dahil ang kalusugan, tulad ng pagmamahal, ay naipapasa. At kapag nakita na iba na ikaw mismo ay gumagawa ng tamang simula sa umaga, maapektuhan din ang paligid mo. Ang tahanan mo ay magiging mas magaan, mas masaya, mas buhay, at tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Kahit anong edad mo ngayon, may kapangyarihan ka pa ring pumili ng tamang simula araw-araw. Hindi man natin kontrolado kung hanggang kailan tayo mabubuhay, pero may kontrol tayo kung paano mabubuhay. May sigla ba? May kabuluhan ba? May ngiti pa ba sa bawat pagising? Kaya simula bukas, subukan mo. Gumising ka ng may layunin. Gumising ka para alagaan ang sarili mo. Gumising ka para pasalamatan ang panibagong araw. Gumising ka para gumalaw. Para tumawa. Para mabuhay. Hindi lang basta huminga, kundi tunay na mabuhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.